I want it to be a surprise. Meet me in the mansion at 10. I'm really looking forward to see you again, Sabel. P.S. I like that perfume on you. Bagay sa'yo. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, nagsimula na ang pagpapanggap ni Sabel nang ipakilala siya ni Ethan bilang girlfriend nito. Ngayon, ating tunghayan kung tuluyan na bang malalaman ni Ethan ang tunay na pagkatao ni Sabel. Tuluyan na rin bang mahuhulog ang loob ng dalaga kay Ethan? Ating tunghayan. Kabanata 3. Kung alam lang sana ni Sabel ang samut-saring mga problemang kahaharapin niya dahil sa pangungulit ni Ana na magsukat sila ng mamahaling mga damit, hindi niya na sana ito pinagbigyan. Bagkus, ibubuhol niya sa liig ng kapatid ang mga magagarang damit na iyon nang pareho silang matauhan. At sa ngayon, ang problemang kinahaharap niya na kailangan niyang masolusyonan. Hinihintay pa rin ni Ethan ang magiging sagot niya tungkol sa kung saan siya nakatira dahil gusto siya nitong ihatid. Kung isa sana itong eksena sa pelikula, magtatalo na sana siya sa kilig at i-enjoy ang paghahatid sa kanya ng isang napakagwapong nilalang tulad ni Ethan. Subalit, paano naman siya matutuwa kung ang realidad ay hindi siya maaaring magpahatid dahil sa magulong kalagayan ng lugar kung saan siya nakatira. Nauutal na sambit ni Sabel. Sinubukang mag-isip ng isasagot. Kahit huwag mo na akong ihatid, siguradong pagod ka rin naman mula sa party. Kunot noong napangiti si Ethan. Bakit? Malayo ba? I would feel better knowing you got home safe. Hindi makapaniwalang ginalaw-galaw ni Sabel ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang mag-ingat sa mga sasabihin niya para hindi siya mabuko. Hindi naman malayo. Ayoko lang makadagdag abala pa sa'yo, sabi ni Sabel. Nang mukhang magsasalita pa si Ethan, dali-dali niyang dagdag. Isa pa, susunduin naman ako ng driver namin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Isa yung malaking kasinungalingan. Ngunit, hindi naman yun malalaman ni Ethan. Saka, tapos na rin naman ang oras ng trabaho niya sa mansyon. Siguradong nakauwi na rin si Ana. Hindi niya alam kung makakabalik pa siya sa mga susunod na araw para sa trabaho ni Nanay Arabella. Pero, prioridad niya muna ang itago ang totoo niyang pagkatao mula kay Ethan. Susunduin ka? Pag-uulit ni Ethan habang tinitignan siyang mabuti. Mabilis na tumango si Sabel at ngumiti. Oo, aniya at ipinagdasal na huwag sana nitong madagdagan ang mga katanungan sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Sabel nang tumango-tango si Ethan. That's good to hear. Samahan na lang kitang hintayin ng sundo mo. Naku, wag na! Mabilis na giit ni Sabel. Nalilito siyang tinignan ni Ethan. Baka matagalan pa kasi dahil mukhang mabigat ang traffic. Kailangan mo na ring magpahinga. Bahagyang nakamot ni Sabel ang gilid ng liig niya. Pakiramdam niya'y paikot-ikot na lang ang usapan nilang dalawa. Nauubusan na siya ng irarason. Mabuti na lang at napagod na rin si Ethan sa pakikipagtalo sa kanya. Alright, aniya. Saka nilabas ang kanyang cellphone. Then, in that case, kukunin ko na lang ang cellphone number mo para makontak kita. Phone number ko? Nag-aalang ang pag-uulit ng dalaga. May cellphone naman siya kahit papaano. Pero,
Hindi niya sigurado kung magandang ideya ang ibigay ito sa lalaki at panatilihin ang ugnayan nila. Oo nga't maayos ang kinalabasan ng pagpapanggap nila ng araw na iyon. Pero who's to say na hindi siya mabubuko sa mga susunod na araw? Baka mas makakabuti pa para kay Ethan na mawala siya para makapaghanap ito ng magpapanggap bilang girlfriend niya na galing sa mas katanggap-tanggap na background. Pero sa kabila ng mga agam-agam niya, kinuha niya ang cellphone ni Ethan at tinipa ang kanyang number. Kung sakali, pwede namang hindi niya sagutin ang mga text o tawag nito. Aakalain ni Ethan na maling numero ang nasave niya. Ibinalik niya kay Ethan ang cellphone at nagsimulang lumabas ng kotse. Hihintayin ko na lang sa labas ng gate ang sundo ko. Paalam niya. Sa gayon, mas madali ako makakauwi. Salamat ulit sa araw na to. Bahagya siyang natigilan nang hawakan ni Ethan ang kanyang kamay. No, thank you for helping me today. You did great. Sabi ni Ethan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Isabel nang halikan nito ang kanyang kamay. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Isabel. Hindi makapagsalita si Isabel dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kaya ngiti na lamang ang naging tugon ni Isabel bago tuluyang lumabas at maglakad patungo sa gate ng mansyon. Mabilis ang mga yapak ni Isabel. Hindi siya maaaring makita at makilala ng ibang staff na nakasuot ng magarang damit. Humihingal siya nang sa wakas ay marating niya ang gate. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang cellphone at binilang ang perang meron sa kanyang bulsa. Matapos niyang mag-book ng Grab, nakahinga siya ng maluwag nang makitang aabot ang pera niyang pambayad dito. Yun nga lang, iyon na rin ang huling pera niya. Pero hindi bale, mabuti na rin makasigurado. Dito na lang po ako, sabi niya nang malapit na ang sasakyan sa bahay nila. Masikip na rin kasi ang dadaanan dahil sa mga tambay na nag-iinuman, pati na sa mga batang naglalaro. Maraming salamat po. Iniabot niya ang kanyang bayad sa driver at naglakad pa uwi. Nang madaanan niya ang ilang tambay, tinawag siya ng isa sa mga ito. Wow! San lakad natin, Isabel? Tanong ni Mang Dado na halatang nakailang bote na ng emperador. Ganda ng getup natin ah! Shot ka muna dyan! Nginitian niya lang ang matandang ilang beses na kaaway at naging kakampi ng nanay niya sa mga away sa barangay. Salamat na lang ho, Mang Dado. Hinihintay na po ako ni Ana at nanay pero mukhang masarap yung pulutan niyo. Hindi na niya narinig ang sagot nito dahil dali-dali siyang tumungo sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang nakababatang kapatid na naguhugas ng pinggan. Nanlaki ang mata nito nang makita siya at itinuro ang mga damit sa ibabaw ng patungan ng pinggan. Natutulog si nanay sa kwarto. Bulong nito. Bilisan mo na magbihis. Hindi na nag-atubili si Isabel at dali-daling nagpalit ng damit. Bagamat aminado siyang nakakamiss agad magsuot ng magandang damit, mas komportable pa rin si Isabel sa suot-suot niyang sariling damit. Sandali siyang naghanap ng mapagtataguan ng damit na hiniram niya mula sa mansyon ng mga Suarez. Ayaw niyang may tinatago sa nanay Arabella niya, pero hindi niya rin kasi alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyari. Sa kanya na lang ipapaliwanag sa nanay niya ang lahat ng nangyari kapag naklaro na at naipaliwanag niya ng maayos ang lahat kay Sir Ethan. Habang kumakain siya ng hapunan, tumabi sa kanya si Ana nang matapos ito sa paghuhugas.
Agad siyang pinaulanan ng mga katanungan ng kababatang kapatid. Ate, ano nangyari sa inyo ni Sir Ethan? Saan kayo nagpunta? Nakilala niya ba na hindi talaga sa'yo yung damit na yon? Shhh! Saway niya rito at sandaling sumilip sa kwarto upang siguraduhin na mahimbing ang tulog ni Nanay Arabella. Ang dami mo namang tanong. Pwedeng hinay-hinay lang? Nagmamaktol na pinag-cross ni Ana ang mga braso niya. Siyempre, naku-curious ako sa mga nangyari. Saka, ako kaya ang naiwan para labhan ang lahat ng damit doon. Maliit na kabayaran na yung kwento mo sa akin ng lahat ng nangyari habang magkasama kayo ni Sir Ethan. Napabuntong hininga na lamang si Isabel sa kakulitan ng kapatid. Hindi ba't kaya nga siya napunta sa posisyon ng pagpapanggap bilang mayamang girlfriend ni Sir Ethan dahil sa kakulitan nito kaninang umaga? Uy, sige na! Pangulit nito at sinundot-sundot pa ang tagiliran niya. Sige, sasabihin ko na lang kay nanay. O siya, sige na. Giit ni Isabel at hinawakan ng mahigpit ang braso ng kapatid para hindi ito makatayo. Eto na, magkukwento na. Nakuha mo pa talaga akong i-blackmail. Siyempre, desperate times call desperate measures. Proud na sabi ni Ana. So, ano na nga bang nangyari? Huminga ng malalim si Isabel. Ngayon, pumunta kami sa mamahaling restaurant dyan sa may downtown. Ipapakilala niya raw kasi ako bilang long-time girlfriend niya. Napasinghap si Ana. Girlfriend? At isinalaysay na nga ni Isabel sa kapatid ang lahat ng nangyari habang magkasama sila ni Ethan. Gaya ng request ng kapatid, wala siyang kinalimutan ni isang detalye. Kaya naman, hating gabi na rin halos nang matapos sila sa pagkukwentuhan. Napahikab si Ana, bagamat napakalapad pa rin ng ngiti nito. Wow naman ate! Mala teleserye talagang nangyari sa'yo ngayong araw. Bahagyang natawa si Isabel. Oo nga eh. Sang-ayon niya. Hindi rin ako makapaniwala. Paano yan? Magkikita pa rin kayo ni Sir Ethan? Tanong bigla ng nakababatang dalaga. Siyempre, kailangan niyong i-keep up yung pagpapanggap na magkasintahan kayo. Balisang napakamot ng kanyang ulo si Isabel habang pasimpleng sinusulyapan ang kanyang cellphone upang i-check kung may mensahe mula sa binata. Yun nga hindi ko sigurado eh. Pero kinuha niya naman yung numero ko. Kaya hihintayin ko na lang din ang kontakin niya ako. Maging si Isabel ay napahikab na rin. Tatapusin na sana niya ang pagkain niya nang biglang lumabas si Nanay Arabella. Nay, kamusta ang pakiramdam mo? Maayos ka na ba? Tanong ni Isabel. Maayos naman ah. Tipid na sagot ng kanilang ina. Bumaling ito kay Ana. Ana, matulog ka na doon. Maaga ka pa bukas sa pag-tutor sa mga anak ni Aling Bebang. Kakausapin ko muna ang ate mo. Kinakabahang napasulyap si Ana kay Isabel. Sige po. Good night, Nay. Night, ate. Good night. Sabi naman ni Isabel. Sinubukan niyang ngumiti bago humarap kay Nanay Arabella. Gusto mo ako makausap, Nay? Naupo ito sa harap niya at tinignan siyang mabuti. Narinig ko ang usapan niyong magkapatid. Sabi nito matapos ang ilang sandali. Nagpanggap ka bilang mayaman at bilang girlfriend ni Sir Ethan? Napadaing si Isabel at agad na umiwas ng tingin.
Nay, sorry. Hindi ko naman plinano yun. Nadala lang din ako sa sitwasyon. Sabel naman. Bahagyang hinampas ni Nanay Arabela ang lamesa. Alam mo ba kung anong klaseng gulo yan kapag nabuking? Alam mo bang trabaho ko ang malalagay sa alanganin? Anong ipapakain ko sa inyong magkakapatid kapag nasisante ako? Nay, hindi ko naman gustong mangyari yun. Sabi ni Sabel. Bala ko naman talagang kausapin si Sir Ethan para maipaliwanag yung nangyari. Humahanap lang po ako ng tiyempo. Bumuntong hininga si Nanay Arabela. Naku, Sabel. Mas mabuti pa siguro kung wag ka nang makipagkita kay Sir Ethan para hindi na lumaki ang gulong ito. Gulat na napatingin si Sabel sa kanya. Kaya niya bang iwasan na lang si Ethan? Pero, Nay... Natahimik siya nang hawakan ni Nanay Arabela ang kanyang kamay. Alam kong nagugustuhan mo siya, anak. At sino nga ba namang hindi magkakagusto sa isang tulad ni Sir Ethan? Pero, mas makabubuti siguro sa'yo kung gugustuhin mo siya mula sa malayo. Nalilitong tinignan ni Sabel ang ina niya. Nay, pinoprotektahan lang kita, anak. Magkaiba ang mundong ginagalawan natin kumpara sa mga taong katulad nila. Marahil, may ilan na mababait at maunawain katulad ni Sir Ethan at ng pamilya niya. Saad ni Nanay Arabela. Pero magtiwala ka sa akin. Alam kong mas marami sa kanila ang hahamakin lang tayo dahil sa katayuan natin sa buhay. Ayokong maranasan mo yan. Kaya makinig ka na lang kay nanay, okay? Nag-aalangan man, tumangu-tango na lang si Sabel. Opo, Nay. Gumanti naman ang ngiti si Nanay Arabela. Kalimutan mo na si Sir Ethan. Huwag ka nang makikipag-usap o makikipagkita sa kanya. O siya, matulog ka na at maaga pa tayo bukas. Tumayo na si Sabel upang maghandang matulog. Good night, Nay. Good night, anak. Nang makapasok sa kwarto, agad na nahiga sa kanyang kama si Sabel. Sinubukan niyang pumikit at matulog. Subalit, hindi maalis sa kanyang isipan ang mga pangyayari kanina. Lagi siyang napapangiti kapag naaalala niya ang mga usapan nila ni Ethan. Napakagaan nitong kasama. Naramdaman niya na lang ang sarili niyang nananabik sa susunod nilang pagkikita. Subalit, agad na nawala ang kanyang ngiti nang maalala niya ang usapan nila ni Nanay Arabela. Alam niyang tama ito at kapakanan niya lang ang iniisip ng ina. Ngunit, hindi niya maiwasang manghinayang. Matutulog na sana siya nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Agad niya itong kinuha at tinignan. Mayroong mensahe mula sa unknown number. Dali-dali niya itong binasa. Hello, this is Ethan. I just wanted to check kung nakauwi ka na. Nakapag-dinner ka na ba? Napalunok si Sabel at dahan-dahang sinilip ang direksyon ng kwarto ng ina. Mukhang natutulog naman na ito, kaya agad siyang nagtipa ng sagot habang pilit na kinukontrol ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakauwi na ako kani-kanina lang. Oo, nakapaghapunan na ako. Ikaw ba? Pigil hininga si Sabel habang naghihintay ng sagot mula sa lalaki. Alam niyang pinagsabihan na siya ni Nanay Arabela, pero wala naman sigurong masama kung sasagutin niya ito, diba? Bilang respeto na lang din sa pinagsamahan nila noong araw na yon.
Ipapangako niya na lang na hindi niya ito kakausapin kinabukasan. Bahagyang napatalon si Isabel nang muling mag-vibrate ang kanyang cellphone. Napakalapad ng kanyang ngiti habang binabasa ang mensahe nito. Just finished having dinner with my staff. Nakakalungkot lang ang tahimik ng bahay dahil wala ang papa. It would have been nice to dine with you again. Pakiramdam ni Isabel, titigil ang kanyang puso sa pagtibok nang mabasa iyon. Hindi niya alam kung anong dapat niyang isagot. Pero mabuti na lang at nakatanggap siya muli ng text kay Ethan. Are you free tomorrow? Naisip ko lang, I'd like to take you out for lunch. Yung tayong dalawa lang, bilang thank you ko sa pagtulong mo sa akin today. Nakagat ni Isabel ang kanyang labi habang nag-iisip ng isasagot. Wala naman siyang lakad bukas dahil naghihintay pa siya ng tawag mula sa mga pinag-a-applyan niya. Pero siguradong hindi siya papayagan ni Nanay Arabella kapag nalaman nito kung saan siya pupunta. Pero at the same time, wala naman sigurong masama kung tatanggapin niya ang pagpapasalamat ni Ethan, di ba? Oo, free naman ako tomorrow. Saan tayo pupunta? Napakalakas ng kabog ng dibdib ni Isabel matapos niyang isend ang kanyang reply. Hindi pa lumipas ang ilang segundo dumating kaagad ang reply mula kay Sir Ethan. I wanted to be surprised. Meet me in the mansion at 10. I'm really looking forward to seeing you again, Isabel. P.S. I like the perfume on you. Bagay sa'yo. Pakiramdam ni Isabel, namumula at nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Hindi siya mapakali at parang gusto niyang sumigaw. Ngunit, bago pa siya makapag-type ng reply, namataan niyang naglalakad sa labas ng silid nilang magkapatid si Nanay Arabella. Dali-dali niyang pinatay ang kanyang cellphone at nagtalukbong ng kumot upang magmukhang tulog. Pinilit niya ang sariling kumalma nang hawiin ni Nanay Arabella ang kortina na nagsisilbi nilang pintuan. Naramdaman niyang tiningnan siya ng mariin ng ina bago tuluyang umalis. Nakahinga ng maluwag si Isabel, pero hindi niya na sinubukang buksan pa ang cellphone niya. Mahirap na, baka mabuko pa siya ng ina. Ngunit napakalapad ng ngiti niya, buong magdamag hanggang sa makatulog siya. Hindi niya pa rin sigurado kung makikipagkita ba siya kay Ethan o susundin na lang ang suhestyon ng ina. Nasa tamang edad naman siya para magdesisyon para sa sarili. At siguro, wala namang masama kung makikipagkita siya sa lalaki ng isa pang beses. Bago tuluyang makatulog si Isabel, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pasimple niya itong tinignan at lalong napangiti nang mabasa niya ang mensahe. Good night, Isabel. See you tomorrow. Doon na nga po nagtatapos ang pangatlong kabanata. Ating abangan sa susunod na kabanata kung magkikita nga ba si Isabel at Ethan o tuluyan ng iiwas ang dalaga. Malalaman natin yan sa susunod na kabanata. Abangan! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.